Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ininom ng Vice Leader ng Blue Heaven Society na mula sa tangklan ang isang bote na naglalaman ng nakakamatay na lason. Kaya naman dahil dito ay nakaramdam siya ng nakakakilabot na pakiramdam, sabi nito na para siyang pinagpipira-piraso sa maliliit na parte kahit pa madaming bilang na ng mga lason ang inilagay niya sa kanyang katawan. Ngunit sabi nito na kahit ano pa ang mangyari ay isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapaslang niya kasama siya ang demonic cult leader na si Qian Yuhun, at ang Blue Heaven Society ay uunlad. Dagdag pa nito na ang lahat ng makakakita ay malalaman na ang kanilang tangklan at ang kanilang lakas at kapangyarihan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay patuloy itong lumalaban sa madaming bilang ng mga masters na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Ngunit dahil sa madali lamang niyang nasesalag ang mga pag-atake ng mga ito, ay napa-atres na ang isa at sa isip nito ay naiinis siyang sinasabi na mukhang kailangan na niyang gamitin ang kanilang malakas na teknik, ngunit bigla naman itong napahinto, dahil sa may nakita itong kakaibang nangyayari sa likudan ng ating bida. Habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng taong iyon, ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang isa sa matataas na pinuno ng Blue Heaven Society na tinukoy sa kanila ng kanilang Chi Blade Master, ngunit ang itsura nito ay nagbabago. Matapos na mapansin ng ilang mga miyembro ng demonic cult ang nangyayaring pagbabago ng isang master sa likudan ng ating bida ay nagmamadali naman silang pinuntahan ito at sinabi na pahintuan ito at huwag na hahayaan na makalapit sa kanilang Demon Lord. Ngunit habang papalapit ang mga ito ay naghahanda naman ito ng kanyang pang-atake, kaya naman nang magawang makalapit na ng mga ito ay agad naman niyang ipinalabas ang mga lason na mula sa kanyang katawan. Kaya naman nang tumama ito sa katawan ng mga papasugod ay agad naman nanaluso ang kanilang mga balat, at hindi din nagtagal ay mabilis na naging mga bungo at kalansay. Sa nakitang ito ng Heaven's Master ng Blue Heaven Society ay namamangha siya sa kakayahan ng poison energy ng kanyang Vice Leader, dahil tinutunaw nito ang lahat ng malapit sa kanya, kaya naman sa tingin niya na ito na ang kanilang hinihintay na tagumpay, kaya naman ay masaya itong napapasabi na ipagpatuloy lang niya ito at maging bayani para sa kanilang Blue Heaven Society. Bigla naman na nagulat dito maging ang mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect dahil sa mapanganib na lason na kanyang ipinapalabas sa kanyang katawan. Matapos nito ay bigla naman niyang sinugod si Qian Yuhun at sinabihan ito na magtungo silang dalawa sa impyerno, kaya naman dahil dito ay nilingan siya ng ating bida, ngunit bigla naman itong napahinto nang malapit na siya sa kinaroroonan ng ating bida, dahil sa bigla na lang itong napahinto habang nakalutang, dahil dito ay nainas naman siya ng gusto kay Qian Yuhun. Sa isip nito ay nagtataka siya dahil sa nakakagamit pa din ito ng kanyang void capture technique at mukhang may malaking agwat patungkol sa reserba ng kanilang mga chi, ngunit sabi nito na kahit ano pa man ito ay sapat na ang kanyang distansya sa kinaroroonan nito. Nang bigla naman siyang nagtaka nang makitang muli ang mga sugat na sanhi ng kanyang ginawang pagpapakawala ng lason sa kanyang katawan sa mukha ni Qian Yuhun, dahil sa ang mga ito ay mabilis na gumagaling, kaya naman sabi nito na kung ito ang kaso ay papasabugan na lang niya ang kanyang sarili. Sabi nito na ang pagsabog ng kanyang poisonous energy ay aabot sa palibot ng 30 metro, at ang ibig sabihin lamang nito ay wala nang matitira sa lugar na ito kahit pa ang kanilang mga buto. Ngunit bigla naman na pinigilan ito ng ating bida at tinanong kung nais ba nitong pasabugan ang kanyang sarili, dahil kung ganon nga ay hindi niya hahayaan na gawin niya ito, dahil dito ay napasigaw naman ito dahil sa unti-unti na siyang binabalot ng yelo, at ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakulong at napalibutan. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na nakakalungkot ito para dito, dahil mukha yatang siya na lamang ang magtutungo sa impyerno ng mag-isa. Matapos ay inihagis niya ito sa itaas sa malayo, at nang sapat na ang distansya nito, ay agad naman na ikinumpas nito ang kanyang kamay, at nagsanhi ng malakas na pagsabog sa kanilang itaas. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng videong to, na ang X-World. Isang play-to-earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa.
At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade at naka-on sale po sila ngayon mga kaibigan dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-invest kayo. Bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang. Aside from that, pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code ay i-type nyo lang referral code naman. Limited lang po yan sa first 2,000 individuals, kaya be sure to type it quick mga kaibigan. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Sa nangyari ay wala naman na magawa ang Heaven's Master sa sinapit nito. Sa isip niya ay tuluyan lamang na nasayang ang kanyang poison technique gamit lamang ang Ice Art. Kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung totoo ba na may kakayahan din ng Demon Lord na gawin ang mga ganong klase ng art technique, at anong klaseng walang kakwenta-kwenta ang ginawang pagpapakamatay na ito ng Tang Clan Vice Leader. Ngunit bigla naman siyang natigilan ng padalhan siya ng ating bida na si Qian Yuhun ng sound telepathy at sinabi na siya na ang kanyang isusunod, siya na ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society na si Nam Gangyu. Kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung sa papanong paraan naman niya nalaman kung sino siya. Matapos ay sinabi naman ng ating bida na ngayon ay nakita na niya ang kanyang kinaroroonan. Ngunit bigla naman siyang natigilan nang may nagsalita sa kanyang malapit at sinabi nito na ang kanilang Demon Lord ay talagang nakakamangha, at tinanong ang Heaven's Master na kung sa papaanong paraan kaya nagawa ng kanilang Demon Lord na mahanap siya sa gitna ng ganitong kaguluhan. Nang bigla naman niyang inasar ito at sinabi na kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito na parang nagtatago, at hindi ba siya ay isa sa mga master ng Merm Alliance. Sa narinig na ito ng Heaven's Master ay hindi naman niya ito pinansin at tinanong na lang ang kanyang pagkakakilanlan, na mabilis naman niyang sinabi na siya ay si Heobong. Sa isip nito na hindi pa niya naririnig ang pangalan nito, at mukhang isa ito sa disciple ng demonic cult, ngunit may napapansin itong kakaibang aura sa katawan nito. Matapos ay sinabi sa kanya ni Heobong na siya ang first disciple ng Great Heavenly Demon Divine Cult's Demon Lord at siya ay parte ng Guardian Pavilion, at naparito siya upang turuan ito ng leksyon. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na apoy sa kanyang sandata, at sa nakitang ito ng Heaven's Master ay agad naman itong naghanda. Sa isip nito na mayroong kakaibang enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang apoy. Sa kinaroroonan naman ng ating bida na si Qian Yuhun ay sa isip nito na ang pakikipaglaban niya sa dating elder na mula sa Poison Clan na si Baek-o ay labis na nakatulong sa kanya, dahil kung sakaling ang lason mula sa isang iyon ay kumalat sa buong lugar, ay ang labanan na ito ay iba ang kakahinatnan hindi gaya ng kanyang gustong mangyari. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iisip dahil sa biglang may nagsalita sa kanyang malapit at sinabi na ang akala niya ay magtatagumpay ang ginawang iyon ng isa kanina, ngunit labis niya lamang itong pananghihinayangan, ngunit sabi nito na maganda ito para sa kanila, dahil ngayon ay mayroon na silang pagkakataon na paslangin ang ating bida gamit ang kanilang mga kamay. Kaya naman ay ibinigkas nito sa kanyang mga kasama ang salitang open array. Sumunod ay ang upward palm, ngunit tahimik lamang na pinagmamasdan ng ating bida ang kanilang mga ginagawa, nang bigla naman na nag-umpisang umatake ang ilan sa mga ito ng sabay-sabay, matapos ay naghanda ang mga ito ng isa pang pag-atake. Sa isip ng isa habang papasugod na nakakaramdam siya kanina ng labis na kaba dahil sa ang isang ito ay nasa life and death realm, ngunit ang kanilang 7-star Ultimate Blade Array ang pinakamagaling sa buong mundo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawa, ay masaya naman na sinasabi sa kanyang sarili ng pinuno ng mga ito na ang kanilang ginagawa dito ay gumagana.
At kapag ang laban na ito ay tumagal pa ay magkakaroon na sila ng kanilang kalamangan dahil sa gumagalaw sila ng bilang isang grupo at sama-sama. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na sa tingin niya na kahit ang isang martial artist ng life and death realm ay maari din na matalo. Masaya naman na sinabi din ng ating bida na kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi, at mukhang madami pa itong nais na sabihin sa kanya. Kaya naman dahil dito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na kung ganon ay ihatid na nila ang isang ito sa impyerno. Pagkasabi ay agad naman na nagsagawa ang mga ito ng teknik, ang 7-move open array, dahil dito ay bigla naman na natigilan ang ating bida. Matapos ay nagumpisa ng umatake ang mga ito kay Qian Yuwun. Gamit ang outward palm array, sa isip ng ating bida habang sinasalag ang mga atake nila, ay ang teknik na ito ay ginagamit ng mga ito ng sabay-sabay, kaya naman ay nakangiti nitong sinabihan ang nanomachine na aircord niya ang 7-star ultimate blade array at ice save, kaya naman maya-maya ay sinabi ng nanomachine na ang pag-analisa sa attack formation at pattern ng kanyang kalaban ay nai-record na, at ang pangalang 7-star ultimate blade array ay matagumpay ng nai-save. Matapos ay sa isip nito ay napasabi na ang ating bida na sisimulan na niya ang pakikipaglaro sa mga ito, kaya naman nang umatake ang mga ito ng sabay-sabay ay mabilis siyang umiwas dito, kaya naman dahil dito ay natatawa naman na tinanong si Qian Yuwun ng isa sa mga ito na kung tumatakas na ba siya sa kanila, dahil hindi naman nila hahayaan iyon. Matapos na makakuha ng distansya ang ating bida, ay sa itaas ay matapos na ibalik ang kanyang White Dragon Blade, ay agad nitong ipinalabas ang kanyang Heavenly Demonic Sword, at nang tuluyan na itong lumabas ay naglabas ito ng isang malakas na aura at bumuo ng isang imahe ng isang halimaw. Sa nangyari ay bigla naman na pinagpawisan ang mga ito dahil sa takot na bigla nilang naramdaman, matapos na bumuo ng maraming imahe ng kanyang sarili si Qian Yuwun, ay agad naman na sumugod ang ating bida at sinabi na tama ang kanyang sinabi, dahil hindi niya hahayaan na may kahit isa sa kanila ang magawang makatakas sa lugar na ito, sa ginawang pag-atake ng ating bida ay sabay-sabay naman silang nagsagawa ng isang shield formation upang magawang salagin ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.